Wala namang alinlangan si Ming sa paggamit ng dugo ng foreign race para sa kanyang pagsasanay at ang kanyang sinanay na Bloodlight Kill ay isang divine ability na hinugot mula sa Blood Shadow Divine Art, na bagaman mas mababa ang antas kaysa sa Blood Nerve ay mula pa rin sa iisang angkan. Noong una ay sinanay din niya ang Blood Origin Art upang makuha ang information mula sa bungo ng Heavenly Punishment Emperor at naabot pa niya ang antas ng Origin Blood. Ang totoo ay ang tatlong pinakamataas na sining ng Blood Clan ay iisa ang pinagmulan at nagtutulungan sa isa't isa at maaari silang sabay na sanayin. Ang Blood Origin Art ay may dalawang kaakibat na martial technique, ang Blood Weapon Formula at Blood Spirit Seal, na pawang may napakalakas na kapangyarihan. Ang proseso ng pagsasanay ng Blood Origin Art ay ang pagbabago ng dugo at ang pinakaunang dugo ay tinatawag na Mortal Blood at pagkatapos nito ay ang Origin Blood, Spirit Blood, True Blood, Saint Blood, Divine Blood, Source Blood at Civilization Blood at bukod sa Mortal Blood ay may 7 malalaking antas ito. Kung nais sanayin ni Ming ang Blood Nerve ay kailangan muna niyang sanayin ang Blood Origin Art at sa gayon ay magiging mas madali ang lahat. Ang tatlong pinakamataas na sining ay may kanya-kanyang katangian at ang Blood Mother Creation Art ay isang sining para sa pagkontrol at pagnanakaw sa ibang Blood Clan at sadyang ginawa ito para sa panloob na labanan. Samantalang ang Blood Origin Art ay para sa pagpapataas ng antas ng dugo at bagaman may ilang kaakibat na martial technique ay hindi ito ang pinakamalakas sa pag-atake at ang Blood Nerve naman ay isang sadyang pamamaraan ng pagpatay na katulad ng Immortal Martial Arts at Buddhist Martial Arts. Kaya ang isa pa nitong pangalan ay Blood Martial Arts. Kaya ang dugo ng ilang foreign race ay agad na naging 5 ulap ng dugo na lumipad patungo kay Ming at nang sinanay ni Ming ang Blood Origin Art ay lumitaw ang isang Blood Refining Formation sa kanyang paligid at pagdating ng ulap ng dugo ay agad itong ginawang 5 patak ng esensya ng dugo at pagkatapos ay dumaan ito sa sunod-sunod na pagpapasiksik ng 9 na beses hanggang sa maging 5 patak ng dugo na kasinliit ng butil at sinipsip ito ni Ming sa kanyang tiyan at sinimulang tunawin. Ang isang patak ng dugo na kasinliit ng butil ay talagang naglalaman ng lahat ng lakas, karunungan at pagmamana ng isang foreign race at lahat ng ito ay sinipsip ni Ming. Ang 5 foreign race na ito ay pawang mga henyo na may pinakamahusay at pinakadalisay na dugo ng kanilang lahi at nang lamunin ni Ming ang kanilang dugo ay agad na nagbago ang kanyang sariling dugo. Wala pang ilang sandali ay ang kanyang dugo ay nagbago mula sa Origin Blood patungo sa Spirit Blood at lalong tumaas ang kalidad nito. Kung ikukumpara sa pagtaas ng kanyang pagsasanay ay hindi rin kakaunti ang mga kayamanang nakuha niya sa pagpatay at ang mga bagay na nasa 5 foreign race ay may halagang hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 bilyong longevity coins. Sa ganitong paraan ay padami ng padami ang foreign race na naaakit sa God-slaying killing formation at sa unang araw pa lamang ay mahigit 100 na ang namatay sa loob nito at ang dugo ng mga ito ay nagpataas sa Blood Origin Art ni Ming sa ika-4 na antas na True Blood. Sa ikalawang araw at ikatlong araw ay hindi na malayan ang 7 araw na lumipas at may 1,300 foreign race ang namatay doon at nakuha ni Ming ang mga kayamanang may halagang mahigit 20,000 bilyong longevity coins at ang kanyang Blood Origin Art ay umabot na sa antas ng Divine Blood. Nais pa sanang magpatuloy ni Ming dahil lalong nasasabik ang 3 babae at mas lalong sumasaya habang dumarami ang namamatay na foreign race. Ngunit ang pagkamatay ng napakaraming foreign race ay tuluyang nakatawag ng pansin ng mga ito at hindi namamalayan ay nagtipon ng libu-libong foreign race sa paligid na patuloy pang dumarami, kaya ang 3 babae ay hindi na naglakas loob na lumabas at sa buong araw ay wala ni isang foreign race ang pumasok. Alam ni Ming ang prinsipyong huminto kapag sapat na at hindi niya maaaring patayin ang lahat ng mahigit 20,000 foreign race at ang pagpatay ng mahigit 1,000 ay isa ng malaking tagumpay. Kaya sinabi niya sa 3 babae na malamang ay kikilos na ang foreign race at kailangan na nilang umatras. Pagkasabi nito ay inilagay niya ang 3 babae sa Great World Ring at inutusan ang Talisman Formation puppets na wasakin ang formation at binawi ang 4 na Divine Sword at pagkatapos gawin ang lahat ng ito ay agad niyang isinuot ang Thousand Illusions Divine Garment at naglaho sa lugar. Makalipas ang 1 oras ay lumitaw si Ming sa gitna ng mga foreign race at narinig niyang pinag-uusapan nila ang tungkol sa paggalugad sa paligid at sa mga nakaraang araw ay mahigit 1,000 foreign race ang nawala ng walang bakas kaya sila ay naging maingat at padami ng padaming malalakas ang dumarating. Nang malaman ni Ming na hindi alam ng foreign race ang katotohanan ay nakahinga siya ng maluwag at hindi na nagtagal pa roon at mabilis na umalis.
Hindi pa siya nakakalayo nang makita niya ang isang kagubatan ng kawayan na puti ang kulay at mula sa malayo ay makikita ang naglalakihang enerhiya ng espada. Sinabi ni Purple Lightning na ang nasa harapan ay ang Sword Bamboo Forest at nang tanungin ni Ming kung ito ba ay kawayan na kayang maglabas ng enerhiya ng espada ay kinumpirma ito ni Purple Lightning at sinabing isang Supreme Sword ang minsang nagsanay doon kaya ang lahat ng kawayan sa kagubatan ay nabahira ng bahagyang enerhiya ng espada. Natuwa si Ming at sinabing nais niyang pumunta doon at kung maganda ang kapaligiran ay doon na niya sasanayin ang blood nerve at dahil mayroon na siyang divine blood ay magiging napakadali para sa kanya ang pagsasanay ng blood nerve at sa loob lamang ng ilang araw ay makakamit niya ito. Sumagot si Purple Lightning na ang lugar na yun ay napakatahimik at tiyak na angkop. Ang anyo ng Sword Bamboo ay walang pagkakaiba sa ordinaryong kawayan, ngunit pagpasok ni Ming sa kagubatan ay nagbago ang kapaligiran at pumasok siya sa isang espasyong puno ng enerhiya ng espada. Isang kabataan ang lumabas mula sa enerhiya ng espada at mahinahong nagtanong kung siya ba si Yeming. Nagulat si Ming at si Purple Lightning ay agad na sumugod at naging isang batang lalaki na nakalilang damit at yumuko sa kabataan at tinawag itong kataas-taasang Spacetime Sword. Lalong nagulat si Ming at nagtanong kung ito nga ba ang Spacetime Sword. Nakangiting nagtanong ang kabataan kung naroon din ba ang matandang kaibigan nito at lumabas ang Spacetime Child at tiningnan ang kabataan at sinabing ito nga ang Spacetime Sword at hindi ito umalis sa Sword Realm at matagal na niya itong hinahanap at sa wakas ay nagkita rin sila. Sinabi ng Spacetime Sword na may bakas ng master nito kay Ming, kaya hindi nakapagtatakang sumunod dito ang Spacetime Child. Nagtanong ang Spacetime Child kung nais ng Spacetime Sword na kilalanin si Ming bilang master at sumagot ang Spacetime Sword na yun mismo ang nais nito at pagkasabi nito ay yumuko ito kay Ming. Nagmamadaling sinabi ni Ming na hindi niya ito karapat-dapat. Ipinaliwanag ng Spacetime Sword na nakita nito ang pagtatayo ni Ming ng killing formation at pagpatay sa mga foreign race at labis niya itong pinahahalagahan at maging ang kanyang talento at pagkatao ay lubos nitong nagustuhan at dahil may dugo si Ming ng human ancestor ay buong puso nitong nais maging sandata nito upang maglakbay sa mundo at protektahan ang sangkatauhan. Hindi ito tinanggihan ni Ming at sinabing hindi niya ito bibiguin. Isang pag-awit ng espada at isang espadang walang anyo at hindi mahawakan ang lumitaw at sa paglitaw nito ay binaluktot nito ang espasyo at oras at ang paligid ay naging kakaiba. Ngunit talagang naramdaman ni Ming na may hawak siyang isang espada. Sinabi ng Spacetime Sword na sa kasalukuyan ay hindi pa ito kayang tunawin ni Ming, ngunit ito ay isa ng sandata niya. Nagtanong si Ming kung nasaan ang Mortal Life Sword at Merit Sword at bumuntong hininga ang Spacetime Sword at sinabing sila ay bumagsak na at kamakailan lamang ay may isang main god ng foreign race na umatake at bagaman ginamit nila ang Heavenly Wheel upang itaboy ang kalaban ay bumagsak ang Mortal Life Sword at Merit Sword dahil dito. Napabuntong hininga si Ming at sinabing lalo silang nasa kawalan dahil dito. Sumagot ang Spacetime Sword na hindi ito mahalaga dahil nakita nitong ang talento ni Ming ay lampas sa mga foreign race at siya ay nasa unang 10 ng half-sword at nakatanggap ng isang hibla ng Heavenly Wheel at ang susunod na kailangan niyang gawin ay patayin ang siyam na iba pang nakatanggap ng Heavenly Wheel upang tunay na makamit ang pabor ng kalooban ng Sword Realm. Nang tanungin ni Ming kung ano ang susunod ay sinabi ng Spacetime Sword na sa oras na yun ay magiging kanya ang Sword Realm. Ngunit bago yun ay kailangan niyang talunin ang mga master ng Karma Sword at Nothingness Sword dahil tiyak na mayroon silang Heavenly Wheel. Naunawaan ni Ming na ang layunin ng pagbibigay nila ng Heavenly Wheel sa unang 10 noon ay para sa layuning ito at kinumpirma ito ng Spacetime Sword at sinabing umaasa itong magtatagumpay si Ming, ngunit hindi ito makatutulong ng malaki at ang lahat ay nakasalalay sa kanyang pagsisikap. Sinabi ni Ming na sa totoo lang ay kailangan lamang niyang talunin ang mga master ng Nothingness Sword at Karma Sword at hindi na kailangan pang kolektahin ang Heavenly Wheel, dahil ang 7 iba pang hibla ng Heavenly Wheel ay tiyak na makukuha ng 2 foreign race. Kinumpirma ito ng Spacetime Sword at sinabing bago tuluyang makolekta ang 10 hibla ng Heavenly Wheel ay halos walang epekto ang Heavenly Wheel ng Sword Realm. Nagtanong si Ming kung ang katotohanang may karapatan silang magbigay ng Heavenly Wheel ay nangangahulugang mayroon din silang bahagi ng Heavenly Wheel.
Sumagot ang Space-Time Sword na noong pumasok silang 5 espada sa Sword Realm ay bawat isa ay may isang bahagi ng Heavenly Wheel at nagkasundo silang bawat isa ay magbibigay ng kalahating bahagi at ang kabuuang 2 at kalahating bahagi ay pantay na ibinahagi sa unang 10 at kapag nakolekta ang 10 hibla ng Heavenly Wheel ay makukuha ang buong 2 at kalahating bahagi nito at ang isang tao ay kailangang kontrolin ang mahigit 3 bahagi ng Heavenly Wheel ng Sword Realm upang maimpluwensyahan ang kalooban ng langit at lupa. Naunawaan ni Ming na pagkatapos magbigay ng kalahating bahagi ng Heavenly Wheel ang 5 espada ay bawat isa ay may natitirang kalahating bahagi at kung sino man ang master na may 2 at kalahating bahagi ng Heavenly Wheel ay pagsasamahin ito upang maging 3 bahagi at yun ang makokontrol sa Heavenly Wheel ng Sword Realm. Kinumpirma ito ng Space-Time Sword at sinabing kung magtagumpay si Ming ay magiging Panginoon siya ng Sword Realm. Naalala ni Ming ang sinabi ni Purple Lightning na mayaman sa resources ang Sword Realm at nagtanong kung mayroon itong mga mahahalagang bagay. Kinumpirma ito ng Space-Time Sword at sinabing ang Sword Realm ay dating bahagi ng pinakapuso ng Ancestral Source Continent at napakarami nitong kayamanan at mayroon itong 6 sa 10 pinakadalisay na Divine Gold at 5 sa 10 pinakadalisay na Low Crystals at napakarami pang ibang mahahalagang materyales. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at nagtanong kung malaya niyang magagamit ang mga ito kapag kontrolado na niya ang Sword Realm. Sumagot ang Space-Time Sword na sa oras na yun ay ang Sword Realm ay magiging kanya at ang mga yun ay kanyang mga pag-aari, kaya natural na magagamit niya ang mga ito ng malaya. Nakangiting sinabi ni Ming na kung gayon ay maganda yun at buong lakas siyang magsisikap na magtagumpay at sa halip na hanapin ang mga foreign race ay mananatili na lamang siya sa Sword Bamboo Forest upang magsanay bago ang huling labanan at pumayag ang Space-Time Sword. Noong una ay sinanay ni Ming ang Blood Origin Art hanggang sa antas ng Divine Blood at ngayon ay maaari na niyang sanayin ang Blood Nerve. Ang Blood Nerve na ito ay isang pamamaraan ng pagpatay at tulad ng Blood Origin Art ay mayroon din itong 12 antas. Ang unang hakbang sa pagsasanay ay ang paggamit ng sariling Divine Blood upang bumuo ng isang Blood God at ang susunod na pagsasanay ay halos wala ng gaanong kinalaman kay Ming at ang pangunahing layunin ay ang pataasin ang kapangyarihang pumatay ng Blood God na ito. Sa katunayan ay ang Blood God na ito ay lubhang katulad ng clone ni Ming at ito ay mas mataas pa kaysa sa clone at ang kakayahan nito ay hindi lamang hindi nalilimitahan ng tunay na katawan ni Ming kundi kaya pa nitong pakainin ang tunay na katawan upang patuloy itong tumaas. Gayunpaman ay ang pagsasanay ng Blood Nerve ay talagang madugo at malupit at bago mabuo ang Blood God ay kailangan munang magtayo ng isang blood pool. Ang blood pool na ito ay isang formation na may maraming gamit at kaya nitong tunawin ang anumang buhay na nilalang upang maging esensya ng dugo at pagkatapos ay lamunin ito at habang mas maraming esensya ng dugo ang nalalamon ay mas lumalakas ang blood pool. Sa ikatlong antas ng Blood Nerve ay maaari nang magbukas ng isang mundo na tinatawag na Blood Mansion at pagkatapos ng ika-6 na antas ay magiging isang Blood God Great World ang Blood Mansion at sa ika-12 antas ay maaari nang magbukas ng ika-4 na mundo sa labas ng 3 kaharian. Siyempre pa ay ang mga alaala mula sa Blood Sea ay nagsabi sa kanya na mula pa noong unang panahon ay wala pang nakakapagsanay ng Blood Nerve hanggang sa ika-12 antas at ang pinakamalakas na matanda noon ay umabot lamang sa ika-6 na antas at nakabuo ng Blood Sea, kaya matinding naghinala si Ming na ang mga huling antas ng Blood Nerve ay malamang na hindi mapagkakatiwalaan, dahil hindi pa ito nasasanay ng sinuman at marahil ay guni-guni lamang ito ng lumikha nito. Hindi naman nais ni Ming na abutin ang napakataas na antas at ang tanging nais lamang niya ay makabuo ng isang Blood God. Kaya naglabas siya ng 30,000 artisan puppet at binigyan ng mga materyales at inutusang magtayo ng blood pool. Ang pagtatayo ng blood pool ay hindi naman nangangailangan ng napakaraming bagay, ngunit sa simula ay kailangan itong maghain ng kaunting buhay na nilalang at ito ay labis na nagpahirap sa kanyang isipan. Nag-iisip pa lamang siya kung muli na naman siyang mag-aakit ng ilang foreign race upang patayin para sa pagtatayo ng blood pool nang sabihin ng Space-Time Sword na sa ilalim ng Sword Bamboo Forest ay maraming nakabaong fossil ng sinaunang mababangis na hayop at ang dugo ng ilang sinaunang mabangis na hayop ay naging mahalagang blood crystal sa paglipas ng panahon at ang blood crystal na ito ay tiyak na makatutulong sa kanyang pagsasanay. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at sinabing maghukay ng ilang piraso upang kanyang matingnan at bahagyang nanginig ang Space-Time Sword at ang Blood Crystal na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa sa ilalim ng makakapal na bato ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang Blood Crystal na ito ay kasinlaki ng isang batang baka at matingkad na pula ang kulay at naglalabas ito ng nakatatakot na aura na tila mula sa dugo ng isang napakalakas na mabangis na hayop.
Kinabahan si Ming at nagtanong kung gaano karami ang blood crystal sa ilalim at sumagot ang Spacetime Sword na noong sinaunang panahon ay malamang na nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng mga mababangis na hayop doon kaya maraming blood crystal ang naiwan at tinatayang may mahigit 300,000 piraso ito at ang maliliit ay kasinlaki ng ulo ng tao at ang malalaki ay kasinlaki ng bahay. Sinabi ni Ming na huwag nang mag-aksaya ng oras at agad na maghukay ng mas marami at naglaho ang Spacetime Sword at sunod-sunod na lumitaw ang mga blood crystal sa kanyang harapan. Ang gawaing ito ay tila simple ngunit tanging ang Spacetime Sword lamang ang makagagawa nito at kahit na ang Spacetime Child ay hindi ito kayang gawin ng ganoon kabilis dahil magkaiba ang kanilang mga gamit. Ang Spacetime Child ay nakatayo sa isang tabi na may panghahamak na nanunood at nang wala ang Spacetime Sword ay nagtanong ito kay Ming kung alam ba nito kung ano ang dating pangalan ng Spacetime Sword. Masaya si Ming at pabirong nagtanong kung ito ba ay hindi espada kundi isang patalim. Malamig na tumawa ang Spacetime Child at sinabing hindi ito patalim kundi isang panghukay. Nagulat si Ming at nagtanong kung panghukay nga ito at kinumpirma ng Spacetime Child na ito ay isang panghukay na sadyang ginawa para sa pagmimina at nilikha ito ng human ancestor noon upang maghukay ng mga bagay at kalaunan ay hindi na ito kailangan ng human ancestor kaya ginawa niya itong isang espada, ngunit sa kalooban nito ay isa pa rin itong panghukay. Nakangiting sinabi ni Ming na mabuti ang panghukay dahil makatutulong ito sa kanya sa paghuhukay ng mga bagay at sa kanilang pag-uusap ay may isa na namang blood crystal na kasinlaki ng elepante ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi rin naman nagpabeya si Ming at binigkas ang incantation at agad na humandar ang blood pool at nang ipasok ang isang blood crystal ay agad itong sumabog at naging isang ulap ng dugo at pagkatapos ay naging isang pulang buhawi na kasinlaki ng palad na lumutang sa ere at dahan-daang umikot at sa pinakapuso ng buhawi ay may isang kakaibang simbolo na napakaliwanag. Habang patuloy na ipinapasok ang mga blood crystal ay patuloy na lumaki ang pulang buhawi hanggang sa umabot ito ng 1 hektarya at ang simbolo sa puso ng buhawi ay naglabas ng isang manipis na kakaibang liwanag na tumagos sa buhawi at ang isang dulo ay pumaitaas sa langit at ang kabilang dulo ay pumasok sa ilalim ng lupa at tila kumukuha ito ng mahiwagang lakas mula sa langit at sa ilalim ng lupa. Ang susi sa pagtatayo ng blood pool ay ang dugo at may sapat na blood crystal si Ming kaya napakabilis ng pagtatayo at ang buhawi ng blood pool ay lumawak na sa 100 milya at patuloy pang lumalaki at ang langit ay naging kulay dugo at ang lupa ay naging pulang-pula rin. Mahigit 1 milyong blood crystal na gawa sa dugo ng mababangis na hayop ang naipasok na ni Ming, kaya natural na napakalaki ng blood pool. Ngunit sapat na ito at ang ganito kalakas na blood pool ay sapat na upang suportahan ang kanyang pagsasanay sa loob ng ilang panahon. Nang makita niyang tama na ang panahon ay nagpatak siya ng isang patak ng divine blood sa buhawi at pagdikit ng divine blood sa blood pool ay agad itong sumabog at dinala ang kanyang kalooban. Isang malakas na kulog ang umalingawngaw at ang blood pool ay biglang lumiit mula sa 100 milya patungo sa kasinlaki ng palanggana at ito ay ubod ng liwanag at ang liwanag sa gitna ay lalong lumiwanag ng 1000 ulit at kasabay nito ay may isang pares ng mata ang lumitaw sa buhawi at pagkatapos ay isang malinaw na mukha at sa wakas ay isang anyo. Ito ay isang pulang anyong tao na ang imahe ay walang pagkakaiba kay Ming at ito ay hindi tunay at hindi rin ilusyon at nakaupo ito sa ere at ito mismo ang blood god clone ni Ming. Iniunat ng blood god ang kanyang kamay at ang buhawi ng blood pool ay lumiit sa kasinlaki ng palad at lumutang sa kanyang ulo at ang liwanag na tumatagos sa gitna ay nagtago na rin at nawala. Alam ni Ming na ang unang antas ng blood nerve ay tapos na at naghahanda pa lamang siyang makipag-ugnayan sa blood god nang ang kanyang divine blood na pinaghirapang makuha ay biglang lumabas mula sa kanyang 7 butas at naging pulang divine light at lumipad patungo sa katawan ng blood god. Agad na nanghina si Ming at naupo sa lupa. Ngunit hindi siya nag-alala at sa halip ay ngumiti. Ang blood god ay nagsimulang paandarin ang blood origin art at sa loob lamang ng ilang araw ay ginawa nitong source blood ang divine blood at pagkatapos ay ibinalik nito ang source blood sa tunay na katawan ni Ming. Nang ang divine blood ay naging source blood ay biglang naramdaman ni Ming na ang kanyang dugo ay may taglay na source blood. Ang spirit blood, true blood, saint blood, divine blood, source blood at civilization blood ay may kanya-kanyang katangian. Ang spirit blood ay may espiritualidad at kayang mag-alaga ng pisikal na katawan. Ang true blood ay kayang mag-alaga ng divine soul. Ang saint blood ay kayang magpagaling ng mga pinsala sa katawan at isipan. Ang divine blood ay kayang magdala ng alaala,
karunungan at karanasan ng isang tao at ang Source Blood ay nagbibigay kakayahan kay Ming na muling mabuhay mula sa isang patak ng dugo at napakahirap siyang patayin at kahit nahiwain siya ng 1,000 beses ay hanggat may natitirang isang patak ng dugo ay dadalhin nito ang lahat ng kanyang alaala, karunungan at karanasan bilang bakas ng buhay at kapag tama ang panahon at sapat ang kapaligiran ay muli itong bubuo kay Ming at muli siyang mabubuhay. Ang pinakamahalaga ay ang Source Blood ay nagbibigay kakayahan sa mga magiging anak ni Ming na magkaroon ng parehong pambihirang talento at mamana ang lahat ng kanyang mga kalamangan at ito ang pinakamahalagang katangian nito at ang isang nilalang na may Source Blood ay magkakaroon ng mga anak na mas malakas kaysa sa kanya at ang magiging resulta nito ay ang angkang yun ay patuloy na lalakas sa bawat henerasyon hanggang sa sukdulan. Sa ilang sunod-sunod na pagkakataon ay ang lahat ng Divine Blood sa katawan ni Ming ay napalitan na ng Source Blood at bagaman hindi gaanong tumaas ang kanyang lakas ay malaki na ang naging pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Ang Blood God na may Source Blood ay nagsimula na ring paunlarin ang blood pool at mabilis itong umabot sa ikalawang antas at nagsimula ng sumalakay sa ikatlong antas. Ang blood pool sa ikalawang antas ay kaya nang gumawa ng Blood Divine Soldier na ang pinakamababang lakas ay nasa unang antas ng Dharma Heaven. Pagkatapos nito ay maraming blood crystal ang muling ipinasok at sunod-sunod na nalikha ang mga Blood Divine Soldier, 10, 100, 1,000 at nang maubos ang lahat ng blood crystal ay nakagawa na ang Blood God ng 36,000 Blood Divine Soldier at ang lakas ng mga Blood Divine Soldier na ito ay halos nasa ikatlong antas ng Dharma Heaven at ang mga Blood Divine Soldier ay kaya nilang magsanay ng mag-isa at may sapat na karunungan at sa hinaharap ay patuloy silang lalakas. Pagkalabas ng Blood Divine Soldier ay sinimulan na ng Blood God ang pagtatayo ng Blood Mansion. Ngunit wala ng panahon si Ming upang magpatuloy pa dahil sinabi sa kanya ng Space-Time Sword na ang Nothingness Sword at Karma Sword ay parehong nakahanap na ng tagapagmana at malapit nang magsimula ang huling labanan. Makalipas ang 1 oras ay dinala si Ming ng Space-Time Sword sa isang walang hanggang disyerto at sa disyerto ay may 2 foreign race lamang. Ang isa ay may ulo ng toro at katawan ng tao at napakalaki ng pangangatawan na mahigit 3 metro ang taas at ang isa naman ay halos walang pagkakaiba sa tao maliban sa wala itong mga mata at mayroon lamang 2 maliit na butas na kasinliit ng butas ng karayom. Inihatid lamang si Ming ng Space-Time Sword at agad itong naglaho at nagpadala ito ng mensahe na walang patakaran at walang limitasyon at kung sino man sa tatlo ang mananatiling buhay sa huli ay siyang magwawagi. Bumigat ang puso ni Ming at naisip na ito ay isa laban sa 2 at inakala niyang isa-isa ang laban at hindi sabay. Hindi na nagsalita pa ang Space-Time Sword at malinaw na umalis na ito at hindi rin niya nakita ang Nothingness Sword at Karma Sword na malamang ay nagmamasid mula sa dilim at hindi nakikialam. Ang foreign race na may ulo ng toro ay humakbang ng malakas at nagpalipad ng buhangin at ang kanyang mabangis na aura ay agad na lumaganap at mayroon itong gintong singsing sa ilong at malakas na tumawa at nagtanong kung si Ming ba ang master ng Space-Time Sword at kung talaga bang kaya niya silang labanan. Nagpakita si Ming ng takot at sinabing wala siyang balak na makipaglaban sa kanila at nagtanong kung maaari niya silang bigyan ng pera upang iligtas ang kanyang buhay. Nagulat ang foreign race na may ulo ng toro at naisip na ang taong ito ay nagmamakaawa at inakala niyang lahat ng posibleng mangyari ay naisip na niya ngunit hindi niya inaasahan ito. Ang foreign race na may butas ng karayom ay nagulat din at sinabing ang hamak na taong ito ay walang karapatang makipagkasundo sa kanila. Sinabi ni Ming na mayroon siyang isang kayamanan na tiyak na magugustuhan nila at kinuha niya mula sa kanyang damit ang isang lampara. Paglabas ng lamparang ito ay agad itong lumipad sa ere at naglabas ng walang hanggang liwanag na bumalat sa 1,000 milyang lawak at kasabay nito ay gamulong si Ming palayo sa 2 foreign race at ginamit ang Ruyi Robe. Noong mga nakaraang araw ay marami siyang itinapong divine armor at mahalagang armor sa Ruyi Robe upang lamunin ito at kahapon lamang ito natapos at ang Ruyi Robe ay tumaas ng malaki at nagkaroon ng mas malakas na kakayahang pandepensa at sa isang iglap ay isang patong ng divine light ang bumalat kay Ming at kasabay nito ay ginamit din niya ang golden veil cover at iron cloth shirt upang labanan ang liwanag. Ang kanyang inilabas ay ang masamang artifact na tinatawag na soul burning lamp at ang sinumang nasa liwanag nito ay magsisimulang masunog ang kanilang divine soul. Hindi inaasahan ng 2 foreign race na ang hamak na taong ito ay may ganito kasamang paraan at sa isang iglap ay naramdaman nilang iniihaw ang kanilang divine soul at pareho silang nagpakawalan ng nakapaninindig balahibong sigaw. Sa kabilang panig ay kahit na may Ruyi Robe si Ming ay nakaramdam pa rin siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang divine soul na tila kinakagat ng libong langgam at ito ay labis na hindi komportable.
Ang foreign race na may ulo ng toro ay sumigaw at naglabas ng isang itim na payong na naglabas ng maitim na liwanag na pamrotekta sa kanya at ang foreign race na may butas ng karayom ay naglabas ng isang salamin at inilagay sa kanyang ulo at ang salamin ay nagawang ibalik ang lahat ng liwanag. Bagaman napakabilis ng kanilang reaksyon ay malubha pa rin ang naging pinsala sa kanilang divine soul at ang kanilang buong katawan ay umuusok ng itim. Sumigaw ang dalawang foreign race na papatayin nila ang sinumpang taong ito at mula sa itim na liwanag sa ilalim ng itim na payong ay may isang lumilipad na dart na pumutok na may bituing liwanag. May nakahanda na si Ming at alam niyang hindi niya sila kayang patayin sa isang iglap lamang at inihanda na niya ang Heaven Defiant Cloth. Ang Heaven Defiant Cloth na ito ay ang kayamanan ng pamilya Gan na kayang dungisan ang lahat ng artifact at nang makita niyang papalapit ang dart ay isinukbit niya ito at isang itim na liwanag ang pumulupot at nawala ang dart at bumagsak ito sa buhangin sa kanyang harapan. Ngumisi si Ming at dinampot ang dart at inilagay sa kanyang bulsa. Nagulat ang foreign race na may ulo ng toro at galit na nagtanong kung anong mahika ang ginamit niya. Sinabi ng foreign race na may butas ng karayom na mag-ingat ito dahil mayroon itong kayamanang dumudungis ng artifact at naglabas ito ng isang metal na tubo at itinutok kay Ming. Isang makulay na dragon ng apoy ang lumabas patungo kay Ming na kasinlaki ng daliri, ngunit nang makarating ito sa ulo ni Ming ay naging isang karagatan ng apoy. Nagulat si Ming at hindi niya alam kung kaya ng Heaven Defiant Cloth na saluhin ang apoy na ito. Kaya mabilis niyang binuksan ito at tinakip sa kanyang ulo at tinakpan ang kanyang buong katawan. Pagdikit ng apoy sa Heaven Defiant Cloth ay agad itong namatay at walang iniwang bakas. Pagkalipas ng ilang paghinga ay tumigil ang apoy at galit na galit ang foreign race na may butas ng karayom at nagtanong kung anong klaseng basahan iyon at paano nito nakayanan ang kanyang 5 Ultimate Divine Fire. Sinabi ng foreign race na may ulo ng toro na siya na ang bahala at buong lakas nitong tinapakan ang lupa at isang malakas na puwersa ang pumasok sa ilalim at pagkatapos ay isang napakalaking dragon ng buhangin ang lumitaw at sumalakay kay Ming. Nang makita ni Ming na gumamit na ito ng divine ability ay lalo siyang naging panatag at itinuro lamang niya ang kanyang daliri at isang hibla ng liwanag ng pagpatay na kasiliit ng buhok ang pumutok at pumatay sa dragon at ang napakalaking dragon ng buhangin ay agad na naputol sa ilang piraso at naging buhangin na bumagsak sa lupa. Ang foreign race na may butas ng karayom ay biglang bumulong ng isang mahaba at mahirap na incantation at sa sumunod na sandali ay naramdaman ni Ming ang isang kakaibang puwersa na nagsimulang umapekto sa kanyang divine soul. Ngunit may isa pang puwersa sa kanyang katawan na nagsimulang kumilos at ito ay ang kapangyarihan ng sumpa na nakuha niya sa unang antas ng Supreme Veneration Art. Ang kapangyarihan ng sumpa na ito ay masyadong mahina at matagal na niyang hindi ginagamit. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala itong saysay at sa pagkakataong ito ay ang sumpang ipinapataw sa kanya ay sinipsip lahat nito upang palakasin ang sarili at naramdaman pa ni Ming na ang kapangyarihan ng sumpa ay masayang sumasayaw na tila tuwang-tuwa. Ang foreign race na may butas ng karayom ay patuloy sa pagbubulong ng incantation hanggang sa umusok na ang kanyang ulo. Ngunit si Ming ay walang anumang naramdaman at nang malapit na itong sumuko ay biglang sumigaw si Ming at nagsimulang gumulong sa lupa na tila labis na nasasaktan. Tuwang-tuwang tumawa ang foreign race na may butas ng karayom at sinabing ang hamak na taong ito ay may kaunting kakayahan pa rin upang makatagal ng ganoon at hindi niya alam na si Ming ay nagpapanggap lamang at sinasadya niyang hayaan itong magpatuloy sa pagbubulong upang mapalakas ang kapangyarihan ng sumpa sa kanyang katawan. Patuloy na gumulong si Ming at sumigaw sa loob ng mahigit 1 oras at ang foreign race na may butas ng karayom ay halos mawalan na ng lakas ngunit si Ming ay hindi pa rin namamatay. Ang foreign race na may ulo ng toro ay matagal nang naiinip at galit na nagtanong kung ano ang ginagawa ng kasama nito at sinabing hindi ba't sinabi nitong ang soul exterminating bone corroding curse na ito ay lubhang nakamamatay at kahit na ang Dharma King ay hindi ito kayang tiisin at nagtaka siya kung bakit ang taong ito ay nakakatagal ng ganoon katagal at baka nagpapanggap lamang ito. Ang foreign race na may butas ng karayom ay wala ng lakas na magsalita at sinabing kung may paraan ito ay bakit hindi ito ang gumawa. Suminghal ang foreign race na may ulo ng toro at sinabing siya na ang gagawa at isang gintong liwanag na naging anyong dragon ang sumalakay kay Ming. Nang makita ng foreign race na may ulo ng toro na si Ming ay patuloy na gumugulong sa lupa at tila labis na nasasaktan ay inakala nitong hindi siya makakalaban, kaya sinubukan nitong hulihin siya.
Ngunit paglabas ng gintong liwanag ay biglang umupo si Ming na parang walang nangyari at muling ginamit ang Heaven Defiling Cloth at isang itim na liwanag ang pumulupot at nahuli ang gintong liwanag na naging isang gintong tungkod na may ulo ng dragon. Nang makita ito ng foreign race na may ulo ng toro ay nanakit ang puso nito at malakas na sumigaw. Masayang kinuha ni Ming ang tungkod at sinabi sa foreign race na may butas ng karayom na tumigil na ito sa pagbubulong dahil kanina pa siya naiinip sa kanyang pagpapanggap. Galit na galit ang foreign race na may butas ng karayom at hindi ito makapagsalita at hindi nito maunawaan kung bakit nagpapanggap si Ming at kung bakit hindi siya natatakot sa ganoon kalakas na sumpa at pagkatapos ay isang hibla ng Heavenly Will ang bumaba at pumasok sa Divine Soul ni Ming at ito ang Heavenly Will ng kalaban na may mahigit isang bahagi. Tiningnan ni Ming ang soul burning lamp at nakita niyang unti-unti nang humihina ang liwanag nito at ang isang beses na gamit na ito ay malapit nang mawala ng bisa at mahinahon niyang sinabing pagkatapos ng mahabang pagpapanggap ay oras na upang tapusin ito. Pagkasabi nito ay inihagis niya ang soul nail ng arrow na naging isang banayad na anino at pumasok sa puso ng foreign race na may butas ng karayom at ang huli ay biglang nanigas at hindi na gumalaw. Dahil sa pagbubulong ng incantation ay naubos na ang kanyang lakas at wala na siyang kakayahang umiwas at sa isang iglap ay napatay ng soul nail ng arrow ang kanyang divine soul at tuluyan siyang namatay. Sa sandaling yun ay tuluyan nang namatay ang soul burning lamp at tumayo si Ming at lumapit sa foreign race na may ulo ng toro. Nagulat ang foreign race na may ulo ng toro at itinago ang itim na payong at kumuha ng dalawang malalaking palakol mula sa kanyang likuran at tiningnan si Ming at nagtanong kung maglalakas loob ba siyang makipaglaban dito. Ngumisi si Ming at inilabas ang kanyang artifact na Heaven Turning Sword Seal at mahinahong sinabing mayroon siyang dalawang finishing skill at kung kaya nitong seluhin ang dalawa ay hahayaan niya itong mabuhay. Sumigaw ang foreign race na may ulo ng toro at sinabing mayabang ito at iniwang ang dalawang palakol at buong lakas na hamampas kay Ming at dalawang itim na liwanag ng pagpatay na parang dalawang kurtina ng liwanag ang pumutol mula sa kaliwa at kanan na may nakakatakot na puwersa. Hinawakan ni Ming ang Heaven Turning Sword Seal sa kanyang kanang kamay at ginamit ang Grade 5 Element Suppression Seal at sa kanyang kaliwang kamay ay ginamit ang Earth Splitting Blood God Finger at sabay niyang ginamit ang dalawang finishing skill at ang Heaven Turning Sword Seal ay naglabas ng maningning na liwanag at ang limang kulay na Divine Light ay sumugod at agad na tumigil ang liwanag ng pagpatay ng kalaban at ang foreign race na may ulo ng toro ay tumigil din sa isang sandali. Kasabay nito ay ang Earth-Splitting Blood God Finger na naging pulang liwanag ay lumabas mula sa lupa at pumasok sa talampakan ng foreign race na may ulo ng toro at pumaitaas ito at pumasok sa utak nito. Ang malaking ulo ng toro ay sumabog at ang utak nito ay tumalsik sa lupa at sa isang pag-atake lamang ni Ming ay napatay niya ito. Pagkapatay ni Ming sa foreign race na ito ay naramdaman niyang may isa na namang hibla ng Heavenly Will ang bumaba at pumasok sa kanyang Divine Soul at sa isang iglap ay ang kanyang Heavenly Will ay umabot sa 2.5 bahagi. Mula sa kawalan ay may dalawang buntong hininga ang narinig at pagkatapos ay nakita niya ang dalawang kakaibang liwanag, ang isa ay walang laman ngunit bahagyang maliwanag at ang isa ay itim na parang tinta, na lumampas sa pader ng mundo at lumayo at kasabay nito ay lumitaw ang Space-Time Sword at binati si Ming sa kanyang tagumpay. Sa sumunod na sandali ay ibinigay din ng Space-Time Sword ang kalahating bahagi ng Heavenly Will nito kay Ming at ang kanyang Heavenly Will ay umabot sa 3 bahagi at sa isang iglap ay naramdaman ni Ming ang mahiwagang Heavenly Will ng Sword Realm na isang kataas-taasang kalooban. Sa isang saglit ay nagkaroon sila ng komplikadong pakikipag-ugnayan at nakamit ang isang kasunduan at ang nilalaman ng kasunduan ay maaaring gamitin ni Ming ang maraming pribilehiyo para sa Heavenly Will ngunit kasabay nito ay kailangan niyang protektahan ng Sword Realm laban sa pananalakay at pinsala ng mga tagalabas. Noon lamang naunawaan ni Ming na ang tinatawag na control sa Sword Realm ay may mas malaking responsibilidad kaysa pakinabang at hindi ito kasandali ng kanyang inakala noon. Sinabi niya sa Space-Time Sword na ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay hindi sapat upang protektahan ang Sword Realm at ang 3 bahagi ng Heavenly Will ay ipinagkakatiwala niya rito at ito ang kanyang naisip matapos ang malalim na pag-iisip at ang kakayahan ng Space-Time Sword ay napakalalim at kung may tulong ng Heavenly Will ay tiyak na kaya nitong protektahan ang Sword Realm. Sumagot ang Space-Time Sword na susundin nito ang lahat ng utos ng Master nito at nagtanong kung hindi ba mananatili si Ming sa Sword Realm.
Umiling si Ming at sinabing hindi pa ito ang panahon dahil mayroon pa siyang mga bagay na kailangang gawin at pagkalipas ng ilang panahon ay ililipat niya ang Heavenly Dao Sect sa loob at ipadadala si Xiao Si upang tumulong dito at bukod pa rito ay magdadagdag siya ng ilang 9-star warship at sa gayon ay hanggat hindi sila nakatatagpo ng napakalakas na tao ay hindi sila matatakot. Nagtanong ang Space-Time Sword kung nais ni Ming na magdala ng ilang kayamanan palabas at sumagot si Ming na hindi na ito kailangan dahil marami na siyang napatay na foreign race at mayroon siyang halagang ilang 10,000 bilyon na sapat na para sa kanyang paggamit sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos magpaalam sa Space-Time Sword ay inutusan ni Ming ang Space-Time Child na ibalik siya sa Star Cloud Sect. Noong una ay ibinunyag ni Yun Feng na ang Star Cloud Sect ay isang puppet ng Divine Race at ito ay labis na ikinainis ni Ming. Ngunit nais pa rin niyang magmasid ng mas malalim sa loob ng ilang panahon bago tuluyang magpasya kung gagawin niya ang ipinagagawa ni Tang Yuexin. Pagbalik ni Ming sa Inn sa Star Cloud Continent ay agad niyang inilabas sina Zian, Lan Shu at Hang Shan at nang makita ng tatlong babae na sila ay nasa labas na ng Sword Realm ay labis silang natuwa at nagtanong kung ito na ba ang Tianyuan Continent. Sumagot si Ming na ito ay ang Star Cloud Sect at nang marinig ito ng tatlong babae ay nagbago ang kanilang mga mukha at nagtanong kung si Ming ay isang alagad ng Star Cloud Sect at sumagot si Ming na masasabing oo. Nagpakita ng galit at pagkabigo ang tatlong babae at sinabi ni Zian kung paano naging tuta ng Divine Ray si Ming at labis silang nadismaya at hiniling na patayin na lamang sila nito. Galit na nagtanong si Ming kung paano siya naging tuta at bakit niya sila papatayin. Sumagot si Lan Shu na ang Star Cloud Sect ay isang puppet ng Divine Race na sadyang nananakit ng tao at kung si Ming ay alagad nito ay hindi ba't isa siyang tuta at bilang mga lingkod ni Ming ay hindi nila kayang labanan ito ngunit ayaw din nilang manatili sa Star Cloud Sect upang gumawa ng kasamaan. Kaya hiniling nilang patayin na lamang sila nito upang makalaya. Napabuntong hininga si Ming at sinabing alam din pala nila ang tungkol sa Star Cloud Sect, ngunit pinapanatag niya sila at sinabing siya ay naririto bilang isang espiya. Nang marinig ito ng tatlong babae ay labis silang natuwa at nagtanong si Hang Shan kung para kanino siya nagtatrabaho. Sumagot si Ming na para sa Legendary Academy at tila may malaki silang plano ngunit hindi niya alam kung ano ito, ngunit dahil ito ay laban sa Star Cloud Sect ay hindi ito maaaring maging masama. Labis na humanga ang tatlong babae at sinabing si Ming ay taga Legendary Academy pala kaya hindi na ito nakapagtataka. Sinabi ni Ming na hindi niya sila maaaring isama sa kanyang mga gawain doon, kaya inutusan niya silang bumalik sa kanilang sariling sibilisasyon at magsanay ng mabuti at kapag dumating ang tamang panahon ay maaari na silang bumalik. Alam ng tatlong babae na binibigyan sila ni Ming ng kalayaan sa ibang paraan at taos-puso silang nagpasalamat at sinabing anumang oras na sila ay tawagin ni Ming ay agad silang babalik upang maglingkod. Sinabi ni Ming na sapat na yun at inutusan ng Space-Time Child na ihatid sila at pagkasabi nito ay ikinaway ng Space-Time Child ang kanyang kamay at nawala ang tatlong babae. Pagkaalis ng tatlong babae ay may isang alagad ng Star Cloud Sect ang dumating at sinabing may dalawang bagay siyang dapat ipaalam at ang una ay isa na siyang 3-star disciple at ang lahat ng kanyang mga benepisyo ay tataas ng naaayon at ang pangalawa ay ipinapatawag siya ng panganay na anak na babae. Noong una ay napatay ni Ming si Jiang Taishan at nakatanggap ng 1 bilyong merit, kaya natural na tumaas siya bilang 3-star disciple, ngunit nagtaka siya kung bakit na naman siya ipinapatawag ni Weiwei. Sa Star Cloud Mansion ay nakita ni Ming si Weiwei na tila malungkot at nakatitig lamang sa sahig habang may hawak na isang puting pusa sa kanyang dibdib at ang puting pusa ay labis na naiinip sa kanyang pagkakahawak at patuloy na pumipiglas ngunit hindi makatakas at ang mga mata ng pusa na ito ay kakaiba dahil ang isa ay kulay lantian at ang isa ay kulay pula. Magalang na bumati si Ming sa kanyang senior sister at nagtanong si Weiwei kung saan siya nagpunta at sinabing tila siya ay nagtatago sa kanya.